alam nyo sa kakadawit at pilit na pandadawit ninyo kay PBBM sa mga anomalya na nangyayari sa flood control, no? Tingnan nyo yung nangyari ngayon. Imbes na nakabuti sa panig ng mga Duterte, lalong mas nakakasama. Bakit? Kung napanood ninyo yung interview kay Trillanes, kay Senator Trillanes, na magsasampa sila ng kaso laban dito nga kila defensor at yung 18 na marine daw na hindi nila alam kung totoong marine yung iba, hindi nila alam na kung totoong retired nga yung iba sa kanila, kung saan lang na pinulot ni defensor. At take note guys, na si defensor meron na yung background ng pamimeke ng mga testigo. Kung naalala nyo, meron na yung background si defensor. So, si Trillanes, dahil gusto niyang maiwasan at mapanagot itong mga ganitong klase ng tao, dahil obstruction of justice yan guys, na pilit nilang ginagawa yan para malihis or para pilit na mapanagot ito si PBBM na kahit wala naman siya kinalaman sa flood control anomaly. Nakatatak na sa mga utak ng tao, hindi lang sa mga loyalista, lahat ng kahit mga pink at mga yellow, at huwag na natin isali yung mga talagang kulto ni Duterte, kahit pa ipakain mo sa kanila yung katotohanan, talagang hindi nila yan tatanggapin dahil yung sa ulo nila, hindi mo alam kung bakit, ano ba ang pinakain sa kanila. Well, ano naman na yun talaga. Accepted na yun dahil taga Mindanao nga sila, taga Davao or anywhere else in Cebu or Visayas. Basta dyan sa region na yan, talagang na natin na 33 or 50% of people or yung population dyan is Maka-Duterte. So, given na yun. Pero ang point dito is, bakit ba pinipilit nilang ipasok sa picture itong si PBBM kahit alam naman ng lahat? Alam nila, kahit mga Duterte, alam nila na si PBBM ang nanguna para masimulan na masugpo ang katiwalian sa Pilipinas. Kahit alam nating lahat, walang sino man magsasabi na hindi nila alam ang korupsyon na nangyayari sa Pilipinas kahit panahon, kahit sabihin na natin sa panahon ng tatay ni PBBM, si Apo Lakay. Hindi natin maiiwasan yun na may korupsyon talaga. Pero ang point dito is si Bongbong Marcos ang nanguna para masugpo ito sinasabi na itong mga anomalya na nangyari sa Pilipinas. Kasi guys, kung hindi pinangunahan ni PBBM to, bababa siya ng pwesto na kung sino man ang susunod sa kanya, ganun at ganun pa rin ang mangyayari. So, hindi pa kayo natutuwa na may isang presidente na nanguna para masugpo na kahit unti-unti ang malalang korupsyon ng Pilipinas. Itong mga Duterte kasi puros lang sila mga batikos dahil gusto nilang mabawi ng Mindanao, mabawi ng mga Duterte ang kapangyarihan na pilit nilang inaagaw talaga. Hindi ko malaman kung saan nanggagaling ang utak ng mga ito, no? Kahit ikasama pa ng karamihan ng Pilipino, kahit ikasama pa ng susunod na henerasyon, basta mailuklok nila ang Duterte sa national. Wala silang pake. Ganon ang utak ng mga kulto. But let me remind you na Sara Duterte has 30% at yun na lang yun, hindi na yung tataas. Kung naalala nyo, 16 million ang naging boto ni Duterte, ni Rodrigo Duterte noong 2016. Yun na yung pinaka maximum ng talagang todo. Hindi pa nga todo yun eh. Kumbaga, kung hindi rin lang din nangampanya si Duterte at ni Amy Marcos sa Ilocos nung time na yun, wala siyang makukuha 16 million guys. Kasi ang Ilocano, ang iboboto dapat nila is si Grace Poe. Siya dapat ang iboboto ng mga Ilocano nung time na yon. But we don't know what happened, na parang
ewan ko, yung karisma kasi ni Rodrigo Duterte, hindi naman natin maikakaila yung talagang karisma niya sa tao nung time na yon, na talagang, alam nyo, yung siya yung nagpuna, pinunan niya yung natitigang, kumbaga sa river or sa ilog na natitigang, yung puso ng mga Filipino nung time na yon, talagang napunan niya dahil sa mabulaklak niyang pananalita. Ang time niya sasabihin niya, pupunta siya sa, kung naalala, if you can still remember when he said pupunta siya sa artificial island ng mga China na binild nila doon sa mismong pag-aari sa teritoryo ng Pilipinas, sa West Philippines. Sinabi niya magje-jet ski siya para ilagay nga yung bandila ng Pilipinas sa mismong artificial island na ginawa ng mga ng Chinese. Pero nanalo siya, pero hindi naman nangyari. Tapos sinabi niya na within 3 to 6 months, masusukpo niya lahat ang droga sa Pilipinas, pero hindi rin nangyari. The worst thing na nangyari is ang daming patayan na nangyari, ang daming mga bata na nawala ng pamilya, ang daming bata ang namatay. Kasama na dyan si Kian de los Santos na hanggang ngayon, nakulong na siguro nung time na yon, kung wala lang video yung nangyari kay Kian de los Santos, I don't think na yung mga pulis na pumatay sa kanya is nakulong. Dahil kung maalala natin si Digong, nung una is pinagtatanggol pa niya yung mga pulis na pumatay kay Kian de los Santos. Ang daming nangyari nung time na yun, guys, na nabulag halos karamihan ng tao nung time na yun. Nabulag dahil sa mga kagagawan ni Rodrigo Duterte na hindi natin alam na sobrang lala pala yung pagiging, sabihin na natin, pagiging demonyo niya. Wala siyang remorse. Wala siyang nikatiting na remorse para sa mga kababayan natin. Para silang pumatay ng aso sa lansangan. So kung ano man yung nangyayari ngayon sa kanya sa The Hague, maybe masasabi natin na part of it is may nagawa naman talaga siya. But hindi mo maikakaila yung kasalanan na nagawa niya, hindi lang dito sa lupa, pati na sa Panginoon, dahil hindi mo pwedeng kitilin ang buhay ng tao ng ganun-ganun lang na parang pumatay ka lang ng kuting, pumatay ka lang ng aso sa lansangan. So yun.